Hello mga mahal! Ako po si Binibining Rechi at ito ang ating kwento. Sa mataong syudad ng Maynila, sanay siyang hilita sa liwanag ng mga ilaw, sa mga ingay ng mga sasakyan at sa bilis ng takbo ng buhay. Siya ay nag-iisang anak ng mga don at donya ng Hacienda de Fortaleza, isang malawak na lupain na matatagpuan sa malayong probinsya ng Quezon. Bagamat lumaki siya sa karangyaan at ginhawa sa loob ng malaking mansyon na gawa sa bato at matitibay na kahoy, pinili niyang lisanin ang kanilang tahanan upang mag-aral at magtrabaho sa Maynila. Sa loob ng mahabang panahon, bihira lamang siyang umuwi. Ang tanging alaala na lamang niya sa kanilang lupain ay ang matatayog na puno ng niyog, ang malalagong pananim at ang kwentong bayan na paulit-ulit na ikinukwento ng mga matatanda noong siya ay bata pa. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata, ngunit laging nararamdaman ang presensya. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang dumating ang sulat na gumimbal sa kanyang buhay. Isang tawag mula sa kanilang abogado ang naghatid ng masaklap na balita. Ang kanyang mga magulang ay parehong pumanaw. Ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay nakakalito at hindi maipaliwanag. Ayon sa ulat ng mga otoridad, natagpuan ang kanyang ama at ina sa gitna ng bukirin, sa pinakadulong bahagi ng kanilang lupain na nakahiga at tila natutulog lamang. Ngunit ang kanilang mga muka ay nakakulubot sa matinding takot at pangamba. Walang sugat, walang bakas ng karahasan at walang lason na natagpuan sa kanilang katawan. Ang sabi lang ng mga doktor, biglang huminto ang kanilang puso dahil sa matinding gulat. Dali-daling umuwi si Angelita. Habang binabaybay niya ang daan pabalik sa Hacienda de Fortaleza, unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang maayos na kalsada ay napalitan ng lubak-lubak na lupa at ang mga gusali ay napalitan ng matatayog na puno at malalawak na lupain. Nang makita niya muli ang kanilang mansyon, mataas, luma at tila nakatingin mula sa malayo, nakaramdam siya ng kakaibang lamig na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang buong katawan. Ang dating mainit at masayang tahanan ay tila nagbago ng anyo. Ang bawat bintana ay parang may mga mata na nakamasid, at ang bawat ugong ng hangin ay parang mga bulong na hindi niya maintindihan. Isinagawa ang libing ng marangal at naaayon sa kaugalian. Maraming tao ang dumalo, mga kamag-anak, kaibigan at mga trabahador ng hasyenda na matagal nang naglilingkod sa kanilang pamilya. Ngunit sa likod ng kanilang pagdadalamhati, napansin ng Angelita ang kakaibang pagkilos ng mga tao. Ang mga taong tingin niya ay tila may tinatago. Ang mga bulungan ay humihinto kapag siya ay lumalapit, at kapag siya ay lumalayo, muli nilang pinagbubulong-bulungan ang isang bagay na tila ayaw nilang marinig niya. Pagkatapos ng libing, tinawag siya ni Ginoong Ramos, ang matagal nilang abogado. Nasa loob sila ng malawak na silid-aklata ng mansyon, kung saan amoy luma at alikabok ang paligid. Angelita, panimula ni Ginoong Ramos habang inaayos ang kanyang salamin. Ang boses ay mababa at seryoso. Bilang tanging tagapagmana, ang lahat ng ari-arian, lupain, negosyo at maging ang Hacienda de Fortaleza ay opisyal nang sa iyo. Wala namang ibang makikinabang nito kundi ikaw. Napabuntong hininga sa Angelita at yumuko. Alam ko po, Ginoong Ramos, pero hindi ko naman inaasahan na ganito ang magiging kapalit. Kung alam ko lang, sana ay hindi na lang ako umalis noon pa man. Aniya ng dalaga. Alam kong mabigat ito sa iyo, iha. Patuloy ng abogado habang inilalatag ang mga dokumento sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa Nara. Ngunit kailangan mong manatili rito. Ang daan-daang ektaryang lupain ito ay nagbibigay ng kabuhayan sa mahigit 50 pamilya. Kung aalis ka at iiwan ito, lahat sila ay mawawala ng hanap buhay. Ang pangarap ng iyong pamilya ay nakaukit dito at obligasyon mong ituloy ang sinimula ng iyong mga magulang. Tumingin si Angelita sa labas ng bintana sa malawak na lupain na hanggang sa dulo ng paningin ay sa kanila. Napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang buhay sa Maynila ay kailangang isang tabi. Ang kanyang kapalaran ay nakatali na ngayon sa lupaing ito, ang lupang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Gagawin ko po, sagot niya nang may paninindigan bagamat may halong takot. Mananatili ako rito, aalagaan ko ang pamana ni na ama at ina. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ng Angelita ang pamamahala sa hasyenda.
Maaga siyang gumigising at gabi na kung umuwi sa mansyon. Nakilala niya muli ang mga matatandang tauhan, kabilang na sina Mang Tasya at Aling Celia, ang katiwala at kanyang asawa na matagal nang kasama ng kanyang mga magulang. Sila na ang tumulong at gumabay kay Angelita sa lahat ng bagay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang kanyang kuryosidad at pangamba tungkol sa sinasabi ng mga tao. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang malaking puno ng balete sa gilid ng bukirin, narinig niya ang usapan ng dalawang manggagawa na nagtatabo ng lupa. "Kawawa naman si ma'am," sabi ng isa habang tinuturo ang direksyon ng Angelita gamit ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung anong panganib ang nakapaligid sa kanya. "Tama ka dyan, kaibigan," sagot ng kasama nito na tila nanginginig pa ang boses. Kaya namatay sina Don Miguel at Doña Soleng ay dahil hindi sila sumunod. Sinubukan nilang lagyan ng bakod ang dulong bahagi ng lupa, ang lupang ipinagbabawal. Galit na galit ang may-ari ng lupa kaya kinuha niya sila. Napatingin ng mabuti si Angelita. "May-ari? Akala ko ba sa amin ang lupaing ito?" Pasigaw niyang tanong kaya nagulat ang dalawang lalaki. Agad silang yumuko at akmang aalis, ngunit pinigilan sila ng Angelita. "Huwag kayong matakot sa akin," pakiusap niya. Ang kanyang boses ay matatag ngunit may halong pangamba. "Sabihin niyo sa akin, sino ang tinutukoy ninyong may-ari? At bakit sinasabi niyo ng pagkamatay ng aking mga magulang ay may kinalaman doon?" Nagkatinginan ng dalawang manggagawa, puno ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Sa huli, lumapit ang isa at bumulong. Parang takot na baka may ibang nakarinig o baka marinig ng mismong nilalang na kanilang tinutukoy. "Ma'am Angelita, matagal na panahon pa bago ito mabili ng iyong mga ninuno. Ang lupang ito ay tirahan ng isang makapangyarihang nilalang, isang tikbalang. Siya ang tunay na hari ng mga gubat at bukirin dito. Sinasabing siya ay may katawan na tao, ngunit ulo at paa ng kabayo. Matangkad at higante ang tangkad, at kasing itim ng gabi ang kulay. Matagal na siyang nabubuhay dito at hinihintay lamang niya ang kanyang mapapangasawa. Isang dalagang malinis ang puso at angkan." Nanlamig ang buong katawan ng Angelita habang nakikinig. "Sinasabi niyo bang kinuha ng tikbalang ang aking mga magulang dahil sinasagabal nila siya?" "Opo ma'am, at may mas masaklap pa po doon," dugtong ng lalaki habang lumilingon-lingon sa paligid tila may binabantayan. "Mula noong dumating kayo, mula noong unang araw na nakita kanya, sabi nila nabighani siya sa inyo. Sabi ng matatanda ang dahilan kung bakit tumahimik ang paligid nitong mga nakaraang linggo ay dahil sinusundan kanya, pinagmamasdan kanya, at ngayong wala na ang iyong mga magulang na pumipigil sa kanya, sigurado kaming hindi na siya titigil hanggat hindi kanya nakukuha." Umalis ang dalawang manggagawa na naiwan sa Angelita na nakatayo lamang sa gitna ng bukirin na parang nakatulos sa paa. Ang hangin ay biglang naging malamig at ang mga dahon ng puno ay kumaluskos na parang bumubulong ng pangalan niya. Mula sa araw na iyon, nagbago ang pananaw ng Angelita sa bawat sulok ng kanilang lupain. Ang bawat anino ay nagmimistulang hugis ng isang higante. Ang bawat ugong ng kabayo ay nagiging huni ng isang nilalang na nag-aabang. Gabi-gabi, sinisikap niyang huwag isipin ito, ngunit tila ang mismong paligid ay nagpapaalala sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga pangyayaring nagdulot ng matinding takot kay Angelita. Nagsimula ito sa mga simpleng pangyayari lamang. Sa una ay akala niya ay guni-guni lamang o laro ng hangin. Unang nangyari ito noong siya ay naglalakad pauwi sa mansyon mula sa bukirin. Takip silim na noon at ang liwanag ng araw ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Habang naglalakad siya sa makikitid na daanan na puno ng matataas na damo, naramdaman niyang may nakamasid sa kanya. Ang pakiramdam na iyon, ang bigat ng tingin na parang tinutusok ang iyong balat, ay hindi mawala sa kanya. Biglang umihip ang isang napakalakas na hangin na tila galing sa isang higanteng hininga. Umugong ito sa pagitan ng mga puno, isang tunog na malalim, garalgal at nakakapanindig balahibo. Parang halong ungol ng kabayo at boses ng tao naggalit at puno ng pagnanasa. "Angelita." Narinig niya ang kanyang pangalan. Hindi malinaw, parang nasa malayo, pero malakas at malalim. Tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Napahinto siya at tumingin sa paligid. Walang tao.
Tanging ang mga anino ng puno at ang lumalalim na dilim ang kanyang nakikita. Mula sa matandang puno ng balete, nakita niya ang isang bagay. Dalawang kumikinang na ilaw, pula at nanlilisik, parang mga mata na nakapako lamang sa kanya. Sa isang iglap, naglaho ito kasabay ng isang malakas na kaluskos na parang may higanting katawan na gumagapang palayo. Dumating siya sa mansyon na nanginginig ang buong katawan at halos hindi na makahinga. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niyang namumutla ang kanyang muka. Mula noon, hindi na siya lumalabas ng bahay kapag palubog na ang araw. Ngunit hindi nagtapos doon ang lahat. Gabi-gabi kapag nakahiga na siya at sinusubukang matulog, doon lalong lumalakas ang pagmamasid. May isang gabi, nagising siya dahil sa matinding init at amoy ng pawis at dumi ng hayop. Pagdilat niya sa gitna ng kanyang silid, sa paanan ng kanyang kama, nakita niya ang isang malaking anino. Ito ay matangkad, halos umabot sa kisame at nakayuko habang nakatingin sa kanya. Kahit madilim, kitang-kita niya ang hugis nito, malalapad na balikat, mahahabang braso at ulong hugis ng kabayo na nakatungo sa kanya. Ang hininga nito ay mainit at mabaho, bumubuga sa kanyang mukha habang ito ay bumubulong ng malalim at garalgal. Maganda, napakaganda. Ikaw ay akin na, Angelita. Ang iyong mga magulang ay humadlang, kaya sila ay nawala. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Ikaw ay magiging reyna ko sa ilalim ng lupa. Gustong sumigaw na Angelita, gustong tumakbo, ngunit parang naipit ang kanyang katawan. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Hindi niya maigalaw ang kahit na isang daliri. Nakita niya ang paggalaw ng anino, dahan-dahang lumalapit. Ang mahahaba at matutulis na kuko ay dumampi sa balat ng kanyang braso. Malamig, magaspang at nakakapaso. Sa wakas, nang mawala ang paralisis sa kanyang katawan, nakapagsigaw siya ng napakalakas. Tulong! Mang Tasyo, Aling Celia! Dali-daling pumasok sina Mang Tasyo at Aling Celia na bitbit ang mga lampara at kandila. Pagpasok nila, wala namang tao sa loob ng silid. Bukas ang bintana at umiihip ang hangin pero ang amoy ng mabahong hayop at luma ng bulok na kahoy ay nananatili sa hangin. Ang mga bintana ay sarado mula sa loob kanina. Nakita ko siya. Nandito siya. Ang tikbalang nandito siya. Humahagulgol na sabi ng Angelita habang nakakapit ng mahigpit kay Aling Celia. Gusto niya akong kunin. Sinasabi niyang sa kanya lang daw ako. Hinahaplos ni Aling Celia ang likod ng dalaga habang nakatingin ng seryoso sa kanyang asawa. Alam namin ito, ma'am. Matagal na kami naghihintay na magpakita siya sa inyo. Simula noong inilibing ninyo ang inyong mga magulang, araw-araw kami nagdarasal na huwag kayong lapitan. Pero mas malakas siya ngayon, mas matapang. Lumapit si Mang Tasyo, ang kanyang muka ay seryoso at puno ng pangamba. Ma'am, ang tikbalang na ito ay hindi lamang basta alamat. Siya ay nilalang na nabubuhay sa paniniwala at dugo ng lupang ito. Dahil ang iyong mga magulang ay namatay ng walang maayos na pakikipagkasundo sa kanya at dahil ikaw ang nagmamay-ari na ngayon ng lupang hinahangad niya, itinuturing kanyang regalo. Araw at gabi kanyang gagambalain dahil sinusubukan niyang pasukin ang iyong isipan at katawan. Kapag napagtagumpayan ka niya, hihilain ka niya papunta sa kanyang kaharian sa ilalim ng malaking puno at hinding-hindi ka na muling makikita ng sino man. Kailangan niyo po akong tulungan. Nanginginig na sabi ni Angelita na puno ng luha ang kanyang mga mata. Ayoko po rito. Gusto ko nang umalis. Pero sabi ninyo ay hindi ako makakaalis dahil nasa akin na ang pamana. Hindi pa tapos ang laban, ma'am. Seryosong sagot ni Mang Tasyo. Hindi ka namin hahayaang makuha niya. Matagal na kami naghahanda para sa ganitong pagkakataon, pero babalaan kita. Ang gagawin natin ay mapanganib. Ang tikbalang ay matalino, malakas at maraming panlilinlang. Kung magkakamali tayo kahit minsan, tayo ang mawawala. Lumipas ang ilang araw at gabi na puno ng takot at pangamba, hindi na tumitigil ang tikbalang. Minsan kapag gising na gising pa si Angelita, makikita niyang gumagalaw ang mga gamit sa kanyang silid. Ang mga larawan ng kanyang mga magulang ay nahuhulog sa sahig at nababasag ang salamin. Ang tubig sa kanyang baso ay nagiging kulay itim at mabaho. Ang bawat sandali, naririnig niya ang malalim na halakhak na umuugong sa loob ng pader ng mansyon. Isang gabi, ng kabilugan ng buwan, ang panahon kung kailan sinasabing pinakamalakas ang kapangyarihan ng mga nilalang sa gubat, naganap ang pinakamasidhing pangyayari.
Napakadilim ng paligid, tanging liwanag lamang ng buwan at mga bituin ng tanging tanglaw. Nakatulog na si Mang Tasyo at Aling Celia sa kanilang silid sa ibaba, habang si Angelita ay nasa itaas, gising at nakabantay. Hawak ang isang kwintas na may medalyang santo na ibinigay sa kanya ng matandang mag-asawa. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong mansyon, patay ang kuryente at ang tanging naririnig lang ay ang malakas at mabigat na yabag mula sa labas ng bahay. Tunog ito ng mga paang kasing tigas ng bato, humahakbang ng mabigat sa sementadong sahig. Papalapit ito. Ramdam ni Angelita na papalapit ito. Narinig niya ang pagbukas ng malaking pinto sa ibaba. Hindi ito tinangay ng hangin, ito ay binuksan ng isang puwersang hindi nakikita. Sumunod ang tunog ng mga hagdan, kumakalansing. Lumalamak ang bawat hakbang na tila nababali ang kahoy dahil sa bigat ng nilalang na umaakyat. Angelita, handa ka na ba, aking reyna? Ang boses ay nasa labas na ng kanyang pinto, malalim, garalgal, puno ng pagnanasa at kasamaan. Ang amoy ng nabubulok na damo at dugo ay pumuno na sa buong silid. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid, walang humawak, kusang bumukas ito. Doon ay nakatayo siya, ang tikbalang, mas matangkad pa kaysa sa pinto, kailangan pa niyang yumuko upang makapasok. Ang balat ay maitim at makakapal na parang balat ng hayop na nagliliyab. Ang katawan ay maskulado at higante, puno ng laman at lakas. Ang ulo niya ay ulo ng kabayo, ngunit ang mukha nito ay parang mukha ng tao. Nakangisi ng nakakatakot, na nagpapakita ng mahaba at matutulis na ngipin na puno ng laway. Ang mga mata ay dalawang naglalagablab na bagay na kulay apoy, nakatitig ng diretsahan kay Angelita. Ang mahabang buhok ay magulo at itim na itim, lumilipad kasabay ng hangin na umiikot sa paligid niya. Ang ganda mo, mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko, sabi ng tikbalang habang dahang-dahang humahakbang papasok. Ang bawat hakbang ay nagpapanginig sa sahig. Ang iyong mga magulang ay nagtangkang humadlang sa tadhana. Pinigilan nila ako noon pa man, kaya kinuha ko sila. Ipinakita ko sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng lupang ito. At ngayon, wala nakaharang sa atin. Umurong si Angelita hanggang sa sumandal na siya sa pader, walang matatakbuhan. Nanginginig ang kanyang buong katawan, puno ng luha ang kanyang mga mata, habang hawak ng mahigpit ang medalyang nakasabit sa kanyang leeg. Umalis ka! Huwag mo kong lalapitan! Sigaw niya habang bagamat alam niyang mahina ang kanyang boses kumpara sa lakas ng nilalang na nasa harap niya. Humalakhak ang tikbalang, isang halakhak na parang kulog na dumadagundong sa buong bahay. Hindi ka makakatakas sa akin, Angelita. Ang dugo mo ay tumatakbo sa lupang ito. Ang kanilang pamana ay ikaw mismo na nakalaan para sa akin. Halika na, sa ilalim ng puno ng baleta ay mayroon tayong palasyo. Doon ka titira. Doon ka magiging asawa ko habang buhay. Inunat ng tikbalang ang kanya mahaba at magaspang na kamay na may mga kuko na matutulis na parang punyal. At akmang hahawakan na sana ang braso ng Angelita. Ngunit bago pa man dumampi ang kanya mga daliri, biglang bumukas ang pinto sa likuran ng nilalang. Dumating sina Mang Tasyo at Aling Celia. Bitbit nila ang mga sulo na naglalagablab, mga bugkos ng dahon ng kalamansi at bawang. At hawak ni Mang Tasyo ang isang mahabang punong kahoy na nakaukit ng mga krus at banal na salita. Lumayo ka sa kanya, nilalang ng dilim! Sigaw ni Mang Tasyo, ang boses ay matatag at puno ng pananalig. Iwinasiwas niya ang mga dahon at nagwiwisik ng banal na tubig galing sa isang maliit na banga. Napasinghap ang tikbalang at mabilis na lumingon. Ang kanyang mga pulang mata ay lalong umaapoy sa galit. Kayo ulit? Mga hamak na tao! Ilang beses ko ba kayong babalaan na huwag kayong makialam sa akin? Umungo lang nilalang. Ang kanyang boses ay nagdulot ng pagyanig sa buong bahay at ang mga salamin at mababasagin ay sabay-sabay na nabasag. Akin ang lupang ito, akin ang lahat ng nandito at ang dalagang ito ay nakalaan para sa akin. Dagdag pa ng tikbalang habang humaharap kay Mang Tasyo. Ang hangin ay naging marahas na at ang mga gamit sa silid ay lumilipad-lipad dahil sa likas ng kanyang galit. Ang lupang ito ay sa tao ayon sa kasunduan ng langit at lupa. Sagot naman ni Aling Celia habang itinataas ang isang krusipeo. At ang dalagang ito ay tagapagmana ng mga taong nagbayad at naglingkod sa lupang ito. Wala kang karapatan sa kanya. Ang kapangyarihan mo ay hanggang lamang sa inyong nasasakupan at hindi mo siya maaaring dalhin ng walang laban. Nagsimula ang matinding labanan. Ang buong mansyon ay tila nilamon ng kaguluhan. Ang tikbalang ay umuungol ng napakalakas, isang tunog na parang pinagsama-samang kulog
at hagupit ng hangin. Ang kanyang anyo ay lalong lumaki at tumitim, naglalabas ng usok at masamang amoy. Sinubukan niyang lumusob kay Mang Tasyo, ngunit sa bawat paglapit niya, tinataboy siya ng usok mula sa mga sulo at amoy ng mga halamang gamot at panalangin. Isusumpa ko kayo. Tulad ng ginawa ko sa mga magulang niya, gagawin ko rin yun sa inyo. Banta ng tikbalang habang ang kanyang mahabang braso ay humahampas sa hangin. Sinusubukan silang abutin. Hindi kami natatakot sa iyo, nilalang ng dilim. Sigaw ni Mang Tasyo. Matagal ka nang namumuhay dito at alam namin ang iyong kahinaan. Ikaw ay nilalang na nakadikit lamang sa lupang ito, ngunit wala kang kapangyarihan laban sa pananampalataya at kabutihan ng mga taong nagmamahal sa lupaing ito nang walang kasakiman. Habang si Aling Celia ay patuloy na nagdarasal ng malakas at nagwiwisik ng banal na tubig, dahan-dahang lumapit si Mang Tasyo sa tikbalang habang hawak ang inukit na puno. Ang bawat hakbang ay mahirap at mapanganib dahil sa lakas ng hangin at puwersang ibinubuga ng nilalang. Nakita ng Angelita ang lahat. Nakita niya kung paano lumaban ang matandang mag-asawa para sa kanyang kaligtasan. Nakita niya ang panganib na nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng takot, naalala niya ang sinabi ni Ginoong Ramos, ang kanyang abogado, na siya ang tagapagmana, na ang kanyang mga magulang ay nagtitiwala sa kanya na itutuloy niya ang pamamahala sa lupaing ipinagkatiwala sa kanya. Ito ay akin. Hindi mo ito makukuha. Sigaw ni Angelita na biglang nakakuha ng lakas ng loob. Tumayo siya ng tuwid, itinaas ang kanyang medalyang santo at sumama sa pagdarasal kasama sina Aling Celia. Ang kanyang boses, kasama ng boses ng matandang mag-asawa, ay tumagos sa ingay at kaguluhan. Ang pinagsama-samang lakas ng kanilang panalangin, ang liwanag ng apoy at ang kapangyarihan ng mga banal na bagay ay nagsimulang makaramdam ng sakit at panghihina sa katawan ng tikbalang. Ang kanyang maitim at makapal na balat ay nagsisimulang umusok at parang natutunaw sa bawat dampi ng banal na tubig. Ang kanyang mga nanlilisik na mata ay nagpapakita ng takot at galit na nahaluan ng pagkatalo. Hindi ito ang wakas. Sigaw ng tikbalang habang paurong ng paurong palayo patungo sa bintana. Ang kanyang hugis ay nagsisimulang maging malabo, ngunit nagiging usok at anino. Aalis ako ngayon, pero babalik ako. Ang lupang ito ay akin. Hanggat narito kayo, hinding-hindi ako titigil sa pagbabantay. Ako ay babalik sa oras na humina ang inyong pananampalataya. Sa isang huling malakas na ungol na yumanig sa buong pundasyon ng mansyon, ang malaking katawan ng tikbalang ay naglaho at tumakas palabas ng bintana, patungo sa dilim ng gubat, habang dinadala niya ang kanyang kabangisan at galit. Biglang tumahimik ang lahat, ang hangin ay kumalma na, ang mga ilaw ay bumalik sa liwanag at ang mga gamit ay tumigil na sa paglipad. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabibigat na hininga ni na Angelita, Mang Tasyo at Aling Celia. Napaupo sa Angelita sa sahig, gulat at pagod na pagod habang humahagulgol sa kaluwagan. Lumapit si Aling Celia at niyakap siya ng mahigpit. Wala na siya, ma'am. Wala na siya ngayon. Bulong ni Aling Celia habang hinahagod ang likod ng dalaga. Napalayas natin siya, ngunit tama ang sinabi niya. Hindi siya tuluyang mawawala. Siya ay bahagi na ng lupang ito at tayo ay bahagi na rin ito. Lumapit si Mang Tasyo na puno ng galos at pasa ang muka at kamay dahil sa labanan. Ang kanyang muka ay seryoso pa rin, ngunit may bahid ng ginhawa. Nakaligtas tayo ngayong gabi, Ma'am Angelita. Ngunit mula ngayon, kailangan mong tangkapin ang buo ang iyong pamana. Ang Hacienda de Fortaleza ay hindi lamang lupain at kayamanan. Ito ay lupang may kasaysayan, may mga nilalang na naninirahan, at may mga lihim na nakabaon. Ang iyong mga magulang ay namatay dahil hindi nila naiintindihan ng lubusan ang kanilang sinasakupan at sinubukan nilang baguhin ang ayos ng kalikasan ng walang paggalang. Tumingin sa Angelita sa paligid, sa kanyang silid, na puno ng gulo at bakas ng labanan. Naiintindihan niya na ang lahat. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para pamahalaan ang negosyo, kundi para panatilihin ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang na hindi nakikita. Kaya mananatili ako, sabi ni Angelita nang may bagong tapang sa kanyang boses habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pangangalagaan ko ang lupaing ito. Irerespeto ko ang kung sino man ang naninirahan dito. At sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang sinapit ni Nama at Ina. Hindi na ako matatakot dahil kasama ko kayo at kasama ko ang pananampalataya.
Mula sa gabing iyon, hindi na muling nagpakita o gumambala ang tikbalang kay Angelita. Ngunit alam ng lahat, alam na Angelita, alam ni na Mang Tasyo at Aling Celia, at alam ng bawat trabahador sa asyenda na siya ay nariyan pa rin. Nakatanaw mula sa malalim na bahagi ng gubat, nakatago sa likod ng matatayog na puno at nag-aabang. Ang kanyang presensya ay nananatili sa hangin, sa bawat ihip ng hangin at sa bawat ugong ng gabi. Ang Hacienda de Fortaleza ay nananatiling masagana at buhay na buhay sa ilalim ng pamamahala ni Angelita. Ang kwento ng tikbalang ay naging bahagi na ng alamat ng kanilang pamilya. Isang nakakatakot at nakakapangilabot na kwento na ipinasa-pasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Isang paalala na sa likod ng bawat magandang pamana ay may mga nakatagong misteryo. At minsan, may halimaw na naghihintay lamang ng pagkakataon upang muling lumabas mula sa dilim. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawangkathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!